Aris, ano ba? Tama na yan. Huwag mo na silang patulan, ano ba? Palagi na lamang kayong nag-aaway ni Tirso eh. Di na ba talaga kayong magkakasundo na dalawa? Umalis ka sa harapan ko, Roy, ha? Kung ayaw mo madamay ka sa galit ko, baka pati ikaw samain ka sa akin. Papatayin ko lang ang hayop na yan, kasama ng mga walang kwenta niyang kaibigan. Kung dati pinapalampas ko ang lahat ng mga sinasabi nila tungkol sa nanay ko, ngayon hindi na. Tatamaan na talaga sa akin ng mga hayop na yan. Tol, teka sandali lang. Ano ba, huminahon ka muna, pwede ba? Huwag kang padadala sa galit mo. Ano ba kasi nangyari, ha? Ano naman ba ang ginawa sa'yo ni Tirso? Pare, sinisiraan niya ang nanay ko. Paano ako hihinahon? Alam mo ba kung ano ang mga narinig ko, Haroy? Sinabi niya na may relasyon si nanay at si Ninong Epi. Sarili niyang ama. Idadamay niya sa kalokohan niya. Hayop siya! Pare, huwag ka sana magagalit. Pero, alam ko rin ang tungkol sa kanila eh. Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil ganyan nga magiging reaksyon mo. Pare, totoo yun. Meron talaga silang relasyon, maniwala ka. Roy, pwede ba? Pati ba naman ikaw? Pambihira ka naman, oo. Alam ko ba magkakampi tayo, ha? Ha? Bakit sinasakayunan mo sinasabi ng kumag na yan? Pasensya ka na, tol. Pero, totoo talaga ang narinig mo mula kay Tirso. Kahit siya, hindi rin siya makapaniwala. Huwag mo akong pinaglololoko, Roy, ha? Ang mabuti pa umalis ka na sa harapan ko. Ano ba? Tapi sabi! Dala ng labis na galit nang may 30 taong gulang na binatang si Aris ay hindi niya pinakinggan ang sinabi ng kanyang kaibigan na si Roy. Agad niyang nilapitan ang lamesa ni Tirso at ng mga kasama nito. Saka itinaob niya sa gitna ng kalsada. Sumambulat ang mga alak sa lupa. Kasunod ng tunog ng kamao na tumatama sa muka ng 4 na lalaki. Bumagsak ang mga ito sa lupa, pero agad din naman na nakabangon at gumanti ng suntok kay Aris. Mabilis niyang nailagan ang suntok ng mga ito at gumanti siya ng sipa sa dibdib ng mga kalaban. Muling bumagsak ang mga ito sa nakataob na lamesa, kaya tuluyan nang nakuha nila ang atensyon ng mga tao na naroroon. Putok ang labi ni Tirso nang muli itong bumangon at umatake kay Aris. Tinamaan ang binata sa kanyang pisngi na nakapagpabagsak sa kanya sa lupa. Bigla siyang niluhuran sa tiyan ni Tirso habang nagmumura at pinagsusuntok siya sa kanyang muka. Ginamit ni Aris ang kanyang tuhod at tumama yon sa likod ni Tirso. Kaya ito naman ang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay niluhuran niya sa dibdib. 5 beses na tumama ang suntok niya sa mukha nito. Si Roy naman, na dismayado sa pag-aaway ng dating magkaibigan, ay umalis na lang at iniwan sila. Sa pagpapatuloy ng suntukan ni Aris at Tirso, nagsimulang magkagulo ang mga tao at pinaghihiwalay na silang dalawa. Parehong dumudugo ang labi at kilay nila. Nang magkahiwalay ang dalawa, ay malakas ang boses na nagbanta si Aris sa kaibigan. Ikaw na hayop ka! Sa susunod na marinig ko pa ang paninira mo sa nanay ko, papatayin talaga kita! At kapag napatunayan ko na totoo mga sinasabi ko, humanda ka sa akin, Aris. Ako mismo ang papatay sa'yo. Tandaan mo yan! Oo, tatandaan ko talaga, Tirso. Tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo kapag napatunayan ko na nagkakamali ka sa mga paratang mo. Pagkalipas ng ilang minutong pagtatalo, dumating si Roy. Humahangos, pawisan ng muka at namumutla ang labi. Agad itong pumagitna kina Aris at Tirso. Aris, Tirso! Sumama kayo sa akin! Bakit ba? Tumabi ka nga dyan! Hindi pa ako tapos dito kay Tirso. Tama na nga muna ang pag-aaway nyo. Diyos ko naman, Aris, oh. Ang tatay at nanay mo nag-aaway. Wala nang bago doon. Dati na sila nag-aaway, Roy. Kaya tumabi ka na dyan. At hindi pa ako nakakaganti ng suntok dito kay Tirso.
Pero Aris, iba na to, tol. Patayan na to. Halika na. Sumama ka na rin sa amin, Tirso, dahil kasama rin ng tatay mo. Halos makipag-unahan sa pagtakbo sa mga tao si Aris papunta sa kanilang bahay. Pagdating nila roon, nadatnan nila ang maraming tao. Nakikiusyoso sa loob ng kanilang tahanan. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang makita niya ang mga tanod na naroroon. Hinawi niya ang mga tao sa labas para makapasok siya sa loob ng bahay, habang kasunod niya sina Roy at Tirso. Tabi! Magigiraan! Tumabi kayo! Tabi! Dumiretso si Aris sa loob ng silid ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang tumambad sa kanyang paningin ang 3 bangkay. Sina Mang Ipe, na tatay ni Tirso, at ang kanyang mga magulang na sina Aling Delia at Mang Molo. Nakahiga ang mga ito sa nag-iisang katre, duguan at pare-parehong nakadilat ang mga mata. Walang saplot sa katawan ang kanyang ina at tatay ni Tirso. Yun ang patunay na may relasyon nga talaga ang dalawa. Biglang nanginig ang mga kamay ni Aris. Hindi siya halos makapaniwala. Si Tirso naman ay lumapit ng tuluyan sa ama nito. Naluluwa ang mga mata at bumakas ang galit sa anyo. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila si Lolo Igme, ang albularyo sa kanilang baryo. Ipinaliwanag nito kung ano ang nangyari sa kanilang mga magulang. Dahil ni Bolo na nakikipagtalik si Delia kay Ipe, kaya nagpag-abot silang dalawa. Aksidenteng nataga ni Bolo ang nanay mo, Aris. Gumanti naman si Ipe ng saksak kay Bolo, at doon na naganap ang pagpapalitan nila ng saksak at taga. Hindi namin sila naawat dahil pareho silang may sandata. Sa bilis na mga pagyayari, wala na rin ako nagawa para gamutin sila. Wala na silang pulso nang umakyat ako rito. Nakatungong pahayag ni Lolo Igme, habang si Aris titig na titig sa katawan ng kanyang mga magulang. Si Tirso naman, na hindi napigilan ang sarili, ay biglang lumapit kay Aris at kwinelyuhan siya nito sa damit. Ano? Nakita mo na? Ano masasabi mo ngayon? Ano? Magsalita ka! Kung nakinig ka lang sana sa akin kanina, hindi sila mamamatay. Kasalanan mo to. Kasalanan mo to! Wala akong kasalanan, Tirso. Ang tatay mo sumira sa pagsasama ng mga magulang ko. Kaya bakit parang ako pa ang sinisisi mo, ha? Kung tutuusin, ang tatay mo talagang may kasalanan dito. Kaya wag mong ibaling sa akin ang sisi. Aris, Tirso, pwede ba tama na yan? Tama na yan, ano ba kayong dalawa? Pareho kayong nawalan ng mahal sa buhay. Kaya wag na kayong magsisihan. Pambira kayong dalawa, oo. Wala na rin naman magbabago eh. Wala na. Patay na sila. Oo, patay na sila, Roy. Pero dalawang nawala sa akin. Kaya kulang pa ang nawala kay Tirso. Ang dapat sa kanya, sumunod na rin sa walang kwenta niyang ama. Hindi na napigilan pa ni Aris ang bugso ng kanyang damdamin. Agad niyang sinuntok sa muka si Tirso. Gumanti rin ito ng suntok sa kanya, ngunit nakailag siya at ang tinamaan ay si Roy. Nasapo ni Roy ang panga na tinamaan ng suntok at galit na nagsalita. Anak ng putya naman, oo! Pati ba naman ako nadadamay sa mga kalokohan yung dalawa? Kung gusto niyo magpatayan, sige! Tuk kayo sa labas! Total, ayaw niyo rin namang magpaawat eh. Sige na! Sa labas niyo iraos ang galit niyo at pabayaan niyo na lamang na nakatiyaya ang mga magulang niyo sa katre na yan habang pinagpipiesta ng mga chismoso at chismosa ang kanilang mga bangkay. Sige! Magpatayan na kayo! O ano? Magpatayan kayo! Bakit kayo tumigil? Magsuntukan na ulit kayo! Total, matatapang kayo, di ba? Huwag kayong magluksa para sa mga magulang nyo! Ano? Sige!
Tila natauhan ang dalawa sa mga sinabing yun ni Roy, kaya sabay silang nagbaba ng mga kamao na nakatutok sa muka ng bawat isa. Maya-maya pa ay nagsalita na uli si Lolo Igme. Aris, Tirso, hindi lahat ay idadaan sa init ng ulo. Tama ang sinabi ng kaibigan nyo. Tama ang sinabi ni Roy. Alam nyo na walang kasalanan ng bawat isa sa inyo, hindi ba? Ang mga magulang nyo ang nagkamali. Subalit mga tao lang din sila na hindi makakaiwas sa tukso. Kaya kalimutan na muna ninyo ang galit nyo sa isa't isa. Asikasuhin nyo muna ang katawan ng mga magulang nyo. O siya, aalis na ako. Nandiyan naman na si Kapitan at ang mga pulis. Bahala na kayo rito. Nang umalis sa kanilang harapan si Lolo Igme, ay nagkatinginan ang dalawa. Nilapitan nila ang kanilang pamilya. Si Aris, na hindi napigilan ang sarili, umiiyak siyang nakatayo sa tabi ng mga ito. Sa isang iglap ay naulila siya sa kanyang mga magulang. Si Roy naman ay lumapit sa kaibigan at hinawakan ang balikat ni Aris. Nakikiramay ako, pare. Pati na rin sa'yo, Tirso. Salamat, Tol. Salamat, Roy. Pero, hindi ako makikiramay kay Aris. Dahil siya ang anak ng taong pumatay sa tatay ko. At ang ama mo naman, ang pumatay sa nanay at tatay ko. Kaya't simula sa araw na to, hindi na tayo magkaibigan, Tirso. Kalimutan mo na ang pagkakaibigan natin. Ano ba naman kayong dalawa? Pwede ba? Tumigil na muna kayo kahit ngayon lang. Nakakapagod na kayo ah. Para kayong mga bata, ang hirap niyong sawayin. Baala na nga kayo dyan. Wala na akong pakialam kung magpatayan pa kayo rito. Hindi na hinintay ni Roy na magsalita ang dalawang kaibigan at umalis na ito sa loob ng bahay ni Aris. Si Tirso naman ay sumunod sa mga pulis na kumuha kay Mang Ipe. Nang mga sandaling yon ay walang ibang nasa isip si Aris kundi ang bantayan na lamang ang kanyang mga magulang hanggang sa sumapit ang lamay ng mga ito. 3 araw ang lumipas bago inihatid sa huling hantungan sina Aling Delia at Mang Molo. Ilang linggo rin siyang nagluksa sa pagkawala ng kanyang ama at ina hanggang sa napagdesisyonan niya na ipagpatuloy na ulit ang buhay sa pagtutulak niya ng kariton. Mangangalakal ng bakal at bote si Aris. Ibinibenta niya ang mga yon sa ina ni Tirso na si Aling Corina. Hindi niya alam kung sa kabila ng mga nangyari sa mga magulang niya ay tatanggapin pa nito ang mga kalakal niya. Ilang sandali pa ang lumipas habang nagtutulak ng kariton ay napadaan si Aris sa tapat ng poso ng tubig kung saan ay marami ang nakapilang mga timba. Habang ang taga-bomba naman sa poso ay ang kaibigan niya na si Roy. Lalapitan niya sana ang kaibigan nang dumating ang pangkat ni Tirso. Pinagsisisipa nito ang mga nakaharang na timba sa unahan ng pila. Nasa likod nito ang 2 kasamahan na may dala na tig-2 timba. Magmula nang mamatay ang ama nito, ay naging siga na ito sa kanilang lugar. Palagi na itong pinagsisimulan ng gulo. Sa una, ay hindi niya ito pinakikialaman. Pero nang makita niya na nananakit na ito ng ibang tao, ay hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya si Tirso. Pare, ano bang ginagawa mo, ha? Huwag mo akong matawag-tawag na pare, ha? Hindi kita kumpare. Nang mamatay ang ama ko, pinutol ko na rin ang ugnayan natin sa isa't isa. Di ba? Nanggaling din yun sa mismong bibig mo. Kaya huwag mo akong pinakikailaman. Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mo samain sa akin. Magmula nang mamatay ang tatay mo, nagkaganyan ka na, Tirso. Dinaig mo pa ako na namatayan ng mga magulang.
kung umasta ka, parang ikaw lang ang apektado ah. Baka nakakalimutan mo, 2 nawala sa akin. Samantalang sa'yo, 1 lang. Maawa ka naman sana sa mga taong ginugulo mo. Kahit 1 o 2, pareho lang ang sakit nun. Saka ang mga taong to, hindi sila dapat kaawaan. Wala naman silang nagawa nung nagpatayan ng mga magulang natin, di ba? Sa halip, pinagpiestahan lang nilang lahat ang buhay natin. Kaya para sa akin, ang dapat sa kanila pahirapan din. Huwag silang bibigyan ng katahimikan sa buhay. Wala silang kasalanan, Tirso. At wala kang karapatan na gawin sa kanila ang mga sinasabi mo. Ang totoong may kasalanan sa lahat ng mga nangyari sa kanila ay ang ama mo. Isa pa, bakit pati ang mga timba ay pinagdidiskitahan mo? Hindi mo ba alam na marami ang umaasa sa tubig na ilalagay sa mga timba na yan, ha? Pakailan mo ba? Bakit ba, ha? Timba mo ba ang sinisipa ko? Hindi naman, di ba? Yun na nga ang hirap sa'yo, Tirso eh. Timba lang ng mga taong walang kalaban-laban ang kaya mong sipain. Bakit hindi na lang akong sipain mo nang makita mo ang hinahanap mo? Dahil sa tensyon, sa palitan ng pagtatalo ni Aris at Tirso, napilitan na naman si Roy na pumagitna sa dalawa. Oh, ano na naman ba to? Tumigil na nga kayo. Magsisimula na naman ba kayong dalawa ng away? Tigilan mo ako, Roy, ha? Nakita mong ginagawa ng hayop na to, di ba? Huwag ka magbulag-bulagan sa lahat ng ginagawa ng kumag na to. Ano sabi mo? Tinawag mo akong kumag? Bakit? Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo, ha? Tirsong kumag? O ba't talagang gusto mo ng away, ha? Tirso, binabalaan kita. Kung gusto mong tumagal sa baryong to, pumila ka ng maayos. Magpakatino ka. At kung naghahamon ka ng away, pues, pagbibigyan kita. Hinding-hindi kita uurungan. Ay nako, ano ba yan? Ba't ba ang hilig yung dalawa sa away, ha? Ang hilig yung makialam sa isa't isa eh. Hindi naman sana ako makikialam, Roy eh. Kaya lang, ang sakit sa mata ng mga pinaggagawa ng lintik na to eh. Ang gusto niya ay mauna sa pag-iigib ng tubig. Pagsabihan mo ang kaibigan mo nang magtinuyang hayop na yan. Eh mainit eh. Gusto ko na maligo eh. Ikaw lahat na lang pinakikialaman mo eh, no? Saka ano sabi mo? Magpakatino ako? Huh. Eh paano kung gusto ko palagi ng away? Ha? Papalag ka ba? Hindi na sinagot ni Aris ang tanong na yon ni Tirso. Lumipad na kagad ang kamao niya sa mukha nito. Muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawa. Matira ang matibay. Bawat isang suntok ni Aris, may ganti rin na isang suntok mula kay Tirso. Si Roy naman, na napuno na sa dalawa, ay hinayaan na lamang nitong magsuntukan ang dating magkaibigan. Habang ang 2 lalaki na kasama ni Tirso ay tutulong sana, ngunit maagap na pinigilan ni Roy ang mga ito. Sige, subukan niyo tumulong sa kanilang dalawa at ako na mismo ang makakalaban ninyo. Pabayaan niyo silang dalawa na magsuntukan nang magkasukatan na sila ng lakas at tapang. Total, pagod na rin naman akong awatin silang dalawa eh. Kayang mabuti pa, pabayaan na lamang sila magpatayan nang matapos ng kanilang pagtatalo. Dahil sa komosyon ng pagsusuntukan ng dalawa, ay dumagsana naman ang mga tao na nakikiusyoso sa nangyayari. Sa puntong yun, nasa ilalim na si Tirso habang nasa ibabaw si Aris at panay ang pagpapakawala ng suntok sa mukha nito. Matagal na ako nagtitimpi sa yung hayop ka, kaya babasagin ko na talaga ang pagmumukha mo. Napakayabang mo talaga! Humanda ka sa akin! Papatayin kita! Hindi ako natatakot sa'yo. Sa susunod na may inapi ka na naman na tao sa baryong to, manghihiram ka na talaga ng mukha sa aso. Wala kang kinalaman sa ginawa ko kanina. Ikaw itong sumugod, di ba? Kaya ikaw ang nagsimula ng gulo. Hindi mo nga ako pinakikialaman, pero pinakikialaman mo mga tao dito. Kapag may pinakialaman ka pa sa mga taga rito, parang ako na rin ang pinakikialaman mo. Kaya ngayon, ako naman ang makikialam sa'yo. Nagpatuloy sa palitan ng suntok ang dalawa hanggang sa biglang dumating ang mga tanod ni Kapitan. Inawat sila ng mga ito at pinaghiwalay
Maya-maya pa ay dumating na rin si Lolo Igme. Dismayado itong napatitig sa muka ni na Aris at Tirso. Talagang hindi na ba kayo titigil na dalawa? Hanggang kailan ba matatapos sa pag-aaway ninyo? Dati kayo magkaibigan na. Bakit kayo umabot sa ganito? Kasi ang lintik na yan eh. Mahilig ba kayo sa ginagawa ko? Dahil mali ka, Tirso. Alam ko kung anong ginawa mo kanina. Kaya kayo nagsuntukan ni Aris. Sige, kampiyan niyo pa ang lalaking yan. Total, siya naman ang maginoong barumbado sa lugar na to eh. At ako ang palaging masama sa paningin ninyong lahat, di ba? Mabuti naman at alam mo. Tumigil ka na, Aris. Palaging ikaw rin ang nagsisimula ng gulo. Palagi ninyong idinadaan sa init ng ulo ninyo. Bakit hindi kayo magkasundo? Wala namang mababawas sa pagkalalaki niyong dalawa kung magpapakumbaba kayo sa isa't isa. Kahit kailan, hindi ako susuko sa hayop na yan. Itaga niyo sa bato. Hindi na may babalik sa dati ang pagiging magkaibigan namin, Lolo Igme. At hindi rin ako magpapakumbaba sa kanya. Tsaka sandali nga lang, Lolo Igme. Bakit ba kayo nakikialam sa amin, ha? Lolo ba kita? Hindi kita kaano-ano, ah. Isa pa, wala kang pakialam sa akin. Kaya umayos ka. Hindi porket matanda ka eh. Hindi na kita papatulan. Hindi rin naman ako pumapatol sa mga taong nag-iisip mata. Isa pa, may pakialam ako sa inyo dahil ako ang pinakamatanda sa lugar na ito. Ako magtutuwid sa maluktot ninyong pag-uugali. Tumigil ka na, pwede ba? Wala kang kinalaman sa buhay ko. Wala kang ambag. Pamilya mo ang asikasuhin mo. Siya nga pala, wala ka nga palang pamilya. Hindi na rin ako magtataka kung nabubuhay ka ng mag-isa. Nabubuhay nga ako ng mag-isa dahil mas pinili ko magbantay sa baryong ito. Iniwan ko ang pamilya ko para gamutin ang mga may sakit sa baryong ito. Eh ikaw, ano ba nagawa mo tama sa baryong ito? Sige nga, magsabi ka kahit isa. Lintik, wala akong panahon makipagtalo sa inyo. O ano, nakita mo na? Pati matanda, hindi mo na ginagalang. Bastos kan talaga. Ewan ko sa inyo. Magsama-sama kayong lahat. Mga buwisit, mga peste kayo sa buhay ko. Pagkasabi ni Tirso nun, ay agad na itong tumalikod sa kanila. Kasama ang dalawa nitong kaibigan. Naiwan sina Roy, Aris at Lolo Igme na nagkatinginan sa isa't isa. Iiling-iling ang matanda na umalis sa lugar na yon, kasama ang mga taong nakikiusyoso. Si Aris naman, pinunasan ang dugong umaagos sa kanyang labi. Ano? Masaya ka bang nairaos ang galit mo, ha, Aris? Sabihin mo. Isa ka pa. Nakita mo na kaninang ginawa ni Tirso eh. Pero wala kang ginawa. Hindi ko alam kung kaibigan pa ba kita eh. Ni hindi mo man lang inawat si Tirso. Kawawa naman ang mga tao na nakapila kanina. Nasira pa tuloy ang kanilang timba. Alam mo, ikaw na yata ang kilala kong barumbado na mahilig tumulong sa kapwa. Nasaan ba ang kariton mo? Marami ka na bang nakuwang kalakal? Pag-iiba ni Roy ng usapan para hindi mabaling sa kanya ang galit ng kaibigan. Wala pa ako nakukuhang kalakal. Nawala na pati ako ng gana. Nakakainis talagang buhay to, oo. Buisit. Teka, oo nga pala. May iba ako ng usapan, Aris. Alam mo na ba yung balita? Si Tirso kasi, hindi pa rin niya alam eh. Ano ba yung balitang sinasabi mo? Pare, huwag ka mabibigla ah. Ang puntod kasi ng mga magulang mo. Natagpuan namin na butas at nawawala ang kanilang katawan sa loob ng kanilang ataol. Ano ka mo? Sinasabi ko na nga ba't mabibigla ka eh. Teka, ano nangyari? Sinong kumuha sa katawan ng mga magulang ko? Hindi kaya ang hayop na Tirsong yon? Kinuha niya ang katawan ng mga magulang ko para gumante? Anak naman ng tokwa, oo. Paano mo naman naisip na si Tirso ang kumuha sa mga magulang mo? Samantalang nawawala rin si Mang Ipe. Nakabukas din ang kanyang ataol. Panigurado na magwawala sa galit si Tirso kapag nalaman niya ang nangyari. Halika Roy, sama mo ako. Gusto kong makita ang puntod nila. Tara!
Agad na nagpunta ang magkaibigan sa sementeryo. Pagdating nila roon, ay nadatnan nila si Tirso. Nakatayo sa harap ng puntod ng ama at nakita na rin ito ang nangyari kay Mang Ipe, maging sa mga magulang ni Aris. Naku po, naloko na. Alam na din ni Tirso ang nangyari kay Mang Ipe. Malalaki ang hakbang na lumapit si Tirso. Pagharap nito sa kanila, ay may luha na ang mga mata nito. Ngunit ang anyo ay may bakas ng galit. Papatayin ko kumuha ng bangkay ni tatay. Kung sino man na may gawa nito, magtago na siya sa saya ng nanay niya. Ang mga hayop, pati ang mga magulang ko, pinakialaman nila. Diyos ko, masama nga ito. Sino naman kaya ang kukuha sa katawan nila? Anong gagawin nila sa katawan ng mga taong patay na? Nahulog sa malalim na pag-iisip sina Tirso at Aris. Sa unang pagkakataon ay hindi nagtalo ang dalawa. Habang si Roy naman ay nanatiling nakatayo sa pagitan ng dalawa. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Roy. Nang matuklasan ko na wala ng katawan nila, si Lolo Igme ang nakita ko nandito kanina. Wala na nga sana akong balak na sabihin sa inyong dalawa ang tungkol dito eh. Kaya lang bilang pamilya nila, karapatan ninyong malaman na nangyari sa kanila. Ang pinagtataka ko lang ay kung ano ang ginagawa ni Lolo Igme sa tapat ng puntod nila. Pagkatapos, hindi pa niya binanggit kanina ang tungkol dito. Dahil baka iniisip niya na magkakagulo na naman kaming dalawa ni Tirso. Hindi yun ang iniisip ko. Maaaring may alam ang matandang yun sa pagkawala ng kanilang mga bangkay. Kailangan ko siyang makausap. Pupuntahan ko rin siya, Roy. Hindi pwedeng palampasin to. Kahit patay na ang mga magulang ko, wala pa rin karapatan ng sino man nalapastanganin ang kanilang mga katawan. Teka, sandali lang mga tol. Huwag kayong padalos-dalos ng desisyon, pambihira kayo. Wala pa namang kasiguraduhan na may kinalaman si Lolo Igme sa pagkawala ng mga magulang niyo eh. Kaya nga kakausapin namin siya para malaman namin. Bakit mo ba kami pinipigilan? Kasi sa mga ugali nyo, wala sa mukha nyo ang tatanggap ng paliwanag eh. Magpalipas muna kayo ng galit. Roy, kilala mo ako. Habang tumatagal, mas lalo ako nagagalit. Kaya bitiwan mo ng braso ko. Eh kasi naman eh. Ay nako, bahala na nga kayong dalawa. Wala nang ang nagawa si Roy nang sabay na umalis ang kanyang mga kaibigan. Kaya sumunod na lamang siya sa mga ito. Nakatira pa naman ang matanda sa gitna ng kakawiyan. Kaya naglakad pa sila ng ilang minuto bago nila narating ang bahay ng matanda. Pagdating nila roon ay tumambad sa kanilang paningin ang ilang mga sanga ng kahoy at pinatuyong ugat ng mga halamang gamot na nakasabit sa sampayan nito. Dahil galit ay diretso si Tirso na pumasok sa loob ng bahay ni Lolo Igme. Subalit bigla itong napabalik at bumagsak sa lupa na para bang may sumipa kay Tirso. Maya-maya pa ay lumabas si Lolo Igme. Hawak nito ang pamalo na gawa sa uway. Walang sino man ang pinapayagan ko na pumasok sa bahay ko na walang paalam. Lalo na kung hindi man lang marunong magbigay ng respeto sa akin. Ligtig talaga, oo. Ano bang pakialam ko sa patakaran mo dyan sa bahay mo, ha, tagda? Aray, nakakainis. Napalakas ang pagpalo mo sa tiyan ko, ah. Magpasalamat ka at yan lamang ang ginawa ko sa'yo. Ano bang kailangan ninyong tatlo at nagpunta kayo rito? Lolo Igme, ang puntod po ng mga magulang namin. May sumira at nawawala ang kanilang katawan. Alam ko, nakita ko. Siguro kaya kayo sumugod dito dahil iniisip nyo na ako may gawa doon sa kanila, tama ba? Sabihin mo na kasi. Alam kong may alam ka sa pagkawala nila. Dahan-dahan na bumangon si Tirso. Bakas sa mukha nito ang sakit ng likod at dibdib. Si Aris naman ay titig na titig sa mukha ng matanda. Habang si Roy naman ay nakikinig lamang sa mga ito.
Wala akong alam sa mga ibinibintang niyo sa akin. Kaya sige na, makakaalis na kayo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nalalaman kung sino ang kumuha sa kanila. Bakit po nawala mga magulang ko, Lolo Igme? Sumagot po kayo. May kumuha sa kanila. Ganun lang kasimple. At hindi ko alam kung sino ang kumuha sa kanila. Kaya't wag niyo na akong tatanungin. Siguro, kaya hindi niyo po kami pinapapasok dyan sa bahay niyo ay dahil itinatago mo ang bangkay ng mga magulang ko dyan sa loob. At ano naman na mapapala ko sa katawan ng mga patay na? Ha, Aris? Sabihin mo nga. Abay, malay ko. Kaya nga po nagtatanong kami sa inyo dahil kayo ang huling nakita na nandun sa harap ng puntod nila. Tumawa ng malakas si Lolo Igme at pinalo nito sa binti si Aris. Biglang bumagsak sa lupa ang binata at nagtataka sa kakaiban lakas ng matanda. Nakita naman ni Tirso ang nangyari kay Aris at sinubukan nitong suntukin ang matanda. Pero nakaiwas ang matanda at gumanti uli ng palo sa braso ni Tirso. Ni hindi umalis sa kinatatayuan si Lolo Igme. Parang masaya ito sa ginagawa ng dalawa. Kahit kamay lang nito ang gumagalaw, ay hindi nila ito mapatumba. Lolo Igme, ano po bang ginagawa nyo? Bakit nyo po sila sinasaktan? Hindi ko sila sinasaktan, Roy. Sila naman ang unang sumugod sa akin, hindi ba? Tsaka, tinuturuan ko lang sila ng leksyon. Tignan mo nga, oh. Hindi ba't masayang makita na magkasama silang dalawa? Sabihin nyo na po kasi kung nasa ng bangkay ng mga magulang ko, Lolo Igme. Ilang beses ko man sasabihin sa inyo na hindi ko nga alam kung nasaan sila. Sige na, tumayo na kayo dyan at makakaalis na kayo. Mga istorbo kayo. Napapangiwi ang muka na tumayo sina Aris at Tirso para harapin ang matanda. Bakit nyo po ba kami ginaganito, ha? Ano ba kasalanan namin? Oo nga, bakit kailangan niyo pa kami saktan? At saka, kung hindi po kayo kumuha sa mga bangkay, sinong gagawa nun sa kanila, Lolo Igme? Pasensya na, pero wala akong sasabihin sa inyo. Hindi pa ito ang tamang oras para malaman nyo kung sino ang kumuha sa kanila. Pero binibigyan ko kayo ng pagkakataon na mahanap sila. Sa isang kondisyon, kapag malakas na ang loob nyo na lumaban at may sapat na kayong sandata, bumalik kayo rito at saka ko ipapaliwalag sa inyo kung bakit. Teka, pambihira naman, oo. Bakit naman po hindi nyo pa sabihin? Bakit kailangan nyo pa kaming pahirapan? Masasagot ko lang ang tanong ninyo. Kapag malakas na ang loob nyo at kaya nyo nang lumaban sa akin, maliban na lamang kung kayo mismo makakatuklas kung sino ang kumuha ng mga pamilya ninyo. Hala, sige na. Masyado ko napagod kanina. Kailangan ko na magpahinga. Hindi na hinintay ni Lolo Igme na magsalita pa ang tatlo. Tinalikuran na sila nito at pumasok sa maliit nitong kubo. Isinara nitong mabuti ang pinto at naiwan naman ang tatlo na nahulog sa malalim na pag-iisip. Si Tirso ang unang bumasag sa katahimikan. Gagawa ko ng paraan para makahanap ng sandata na makakatalo kay Lolo Igme. Kung kinakailangan magnakaw ako para makabili ng baril, gagawin ko. Mahanap ko lang ang katawan ng tatay ko. Tirso, hindi mo pwedeng gawin yan. Baka may plano si Lolo Igme, kaya hindi niya sinabi kung nasan si Mang Ipe. Kahit na, halata naman na may tinatago siya sa atin eh. Isa pa, hindi ko kailangan ng opinyon mo. Hindi mo ako mapipigilan, Roy. At ikaw, Aris, ano, sasama ka ba sa akin? Magdanakaw ako para bumili ng baril. Hindi ako sasama sa iyo, Tirso. Kaya wag mo na akong idamay dyan sa kalokohan mo. Hindi rin kita pipigilan sa binabalak mong gawin. Dahil wala naman akong pakialam sa'yo. Kung ayaw mo, di wag. Basta ako, gagawin ko to para sa tatay ko. Pagkasabi nun ni Tirso, ay tumakbo na ito papalayo sa kanila. Ang mga naiwan naman na sina Roy at Aris ay magkasabay na umuwi. Binalikan ni Aris ang kanyang kariton sa tapat ng poso. O paano, tol? Maiwan na kita rito, ha?
Marami pa akong gagawin eh. Huwag mong masyadong damdamin ang pagkawala ng mga magulang mo. Sa halip, umisip ka ng ibang paraan para mahanap sila. Samantalain mo ang pagtutulak mo ng kariton. Malay mo, kapag naglakad-lakad ka, ay meron palang ibang nakakita sa nangyari sa kanila. Huwag kang mag-alala, Aris. Mahahanap mo rin sila. Salamat pare. Isang tango at tapik sa balikat ang isinukli ni Roy. Sa sinabing yun ni Aris, ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Tulak ang kariton. Ilang oras ang lumipas ay hindi na malayan ng binata na napuno na niya ang kanyang kariton ng mga kalakal. Dinala niya yon sa bahay ni Tirso para sana ibenta. Subalit nagulat siya nang makitang sarado ang junk shop ng mga ito. Kaya naman, wala nang nagawa si Aris kundi ang bumalik sa kanyang bahay. At dahil medyo malayo ang kinaroroonan ng junk shop ni Aling Corina, inabot siya ng gabi sa daan. Habang ang tunog lang ng gulong ang naririnig niyang ingay sa paligid, maya-maya pa ay nakita niya si Tirso. Tumatakbo itong pasalubong sa kanya. May dala itong kulay asul na bag at inihagis yun sa kanyang kariton. Hoy, Tirso! Tirso, bumalik ka! Ano to? Tirso! Hindi man lang siya pinagkaabalahang lingunin ni Tirso. Sa halip ay dire-diretso ito sa pagtakbo, papalayo sa kanya. Para bang may humahabol dito. Kaya naman, wala nang nagawa si Aris kundi tignan ang bag sa kariton. Hinawakan niya yon at kinalog. Sira ulo talagang Tirso na yun ah. Ano kaya to? Teka, bakit kaya mabigat? Saktong bubuksan ni Aris ang bag nang dumating ang 3 pulis at nakita siya. Agad siyang tinutukan ng baril sa leeg ng isa sa mga pulis. Habang ang 2 naman itong kasama ay hinawakan siya sa tigkabilaan niyang braso at sinabi na hinuhuli siya sa salang pagnanakaw sa isang negosyanteng babae. Kasabwat daw siya ng tumakbong lalaki kanina, kaya alam na ni Aris kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Kaya't pilit siya na nagpumiglas. Sir! Hindi po akin yan, sir! Yung kariton akin po, pero yung bag, hindi po sa akin yan! Kahit na anong gawin na paliwanag ni Aris sa mga pulis na humuhuli sa kanya, ay hindi maniwala ang mga ito. Lalo na ang pulis na may hawak sa kanyang damit at nagtutok ng baril sa kanyang muka. Sinabi ng lalaki na lumang tugtugin na raw ang kanyang dahilan. Alam na raw nito ang ganung mga palusot. Sir! Sir naman, pakinggan niyo naman po ako! Bakit hindi ang tunay na kriminal ang huliin ninyo? Namumulot lang naman ako ng basura eh. Nangangalakal lang po ako, sir. Hindi po ako magnanakaw. Ito nga po ang karton ko. Maniwala kayo. Talagang inihagis lang po sa akin yan. Wala po talaga akong alam dyan, sir. Habang nagpapaliwanag si Aris sa isang pulis, ay panay na ang tulak ng mga ito sa kanya. Dala ng labis na galit ng pulis, ay ipinataas pa sa kanya ang 2 niyang kamay at sa presinto na raw siya magpaliwanag. At kung magmamatigas pa raw siya, ay mapipilitan daw ang mga ito na paputukan siya. Wala siyang mahingian ng tulong para ipagtanggol siya sa mga pulis dahil gabi na ng mga oras na yon. Isa lang ang tumatakbo sa kanyang isip. Yun ay kung paano siya makakatakas sa mga pulis. Sir, teka, sandali lang naman, sir. Pakinggan niyo naman ang sinasabi ko. Wala po talaga akong alam sa pagnanakaw na yan, sir. Marangal po ako naghahanap buhay. Hindi po ako nananamantala ng ibang tao, sir. Imbis na pakinggan ng mga pulis si Aris, ay sinipa siya nito sa likod. Dahilan upang mapabilis ang paghakbang niya. Ngunit biglang nagbago ang simoy ng hangin na para bang nabubulok na karne ng hayop. Nagpalinga-linga ang mga pulis sa paligid dahil patindi ng patindi ang baho na kanilang naaamoy. Ilang sandali pa ay biglang napatigil sa paglalakad ang mga ito. Sa unahan ng kanilang daan ay nakatayo ang isang nilalang. Nakangisi itong umaangil habang ang balikat ay taas-baba
na parabang hinahabol ang sariling hininga. Sumigaw ang isang pulis sa unahan para tanungin kung sino ito. Subalit bigla na lamang itong tumalon ng mataas. Sakto ang pagbagsak nito sa mga pulis na nasa unahan ng kanilang daan. Mula sa kanilang harapan ay kitang-kita nila ang nilalang na ibinuka ng malaki ang bibig nito. Kasya ang ulo ng tao, sabay kagat sa ulo ng pulis. Nilunok nito ng buo ang pulis, saka tumingala sa langit. Nanlaki ang mga mata ni Aris nang bumagsak sa lupa ang pugot na katawan ng pulis, habang nagkikikisay at bumubulwak ang dugo. Sa takot ng dalawang natitirang pulis, pinaputukan ng mga ito ang halimaw, ngunit hindi tinatablan ng bala ang katawan ng aswang. Kaya wala nang inaksayang oras si Aris. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Diyos ko! Diyos ko po, tulungan niyo po ako! Iligtas niyo po ako sa nilalang na yon! Dahil sa nararamdaman na takot, hindi na nilingon ni Aris ang nilalang na abala sa paglantak sa ulo ng mga pulis. Halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa dahil sa pagmamadali. Sakto na makakasalubong niya si Roy. Agad niyang hinila ang kamay nito pabalik sa bahay ni Tirso. Teka, sandali tol! Ano ba nangyayari? Bakit tayo tumatakbo? Huwag ka na magtanong, Roy. Ang mahalaga, makaalis na kagad tayo sa lugar na to. Ayaw pa sanang sumama ni Roy, pero mapilit si Aris. Agad silang tumakbo at tinahak ang daan papunta sa bahay ni Tirso. Pagkalipas ng ilang sandali, narating na nila ang bahay ng kaibigan. Mabuti na lang at nakabukas ang pintuan nito. Walang paalam na pumasok ang dalawa sa loob ng bahay ni Tirso. Nadatnan nila si Tirso na nagmamadali sa pagpalit ng damit. Si Aris na hindi napigilan ng sarili ay bigla na lang sinuntok sa muka si Tirso. Teka, sandali lang, Aris. O sinuntok? Oo nga naman, Aris. Bigla mo nalang sinuntok si Tirso. Bakit ba? Ang hayop na yan, Roy. Ipinahamak niya ako sa mga pulis. Nagnakaw siya ng bag, tapos sa kariting ko tinapon. Mabuti na lang nakatakas ako. Tirso, totoo bang sinasabi ni Aris? Nagnakaw ka na naman. Oo na. Nagnakaw na naman ako. Eh ano naman ngayon kung nagnakaw ako? Pakin niyo ba? Hindi naman sana magkakaproblema eh kung hindi pinairal ni Aris ang kahinaan ng kanyang isip. Ang lintik na to. Sinisi mo pa ako? Sino walang isip sa atin dalawa, ha? Sino? Anak naman ng kamote, oo. Kung ganun, ginawa mo pa rin ang sinabi mo kanina, ha, Tirso? Oo nga, ang kulit mo naman eh. Isa pa, hindi ko naman sinasadya yun eh. Nataranta lang ako kanina kaya naihagis ko ang bagsak nito ni Aris. Isa pa, dati ko naman itong ginagawa, di ba? Kanina lang naman ako muntik mahuli ng mga pulis eh. Pero kung nakisama lang sana to si Aris, hindi sana mangyayari yun. Tsaka hindi naman natuloy ang paghuli sa'yo ng mga pulis ah. Dahil nandito ka pa. Kaya ano ba problema mo? Ba't ang hayop na to? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Aris, tama na yan. Kahit nagkamali si Tirso, kaibigan pa rin natin siya. Wala akong kaibigan na masamang tao. Mandadamay ng kaibigan sa masama niyang gawain. Diyos! Lokohin mo lela mong panot, Aris. Huwag ka na nga magmalinis dyan. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin sa pagnanakaw? Hoy, gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi ako sasama sa isa pagnanakaw. Hindi ako kagaya mo. Nang dahil sa ginawa mo, parang idinamay mo na rin ako sa kalokohan mo. Ito ang tatandaan mo. Hindi ko na naisin na magnakaw. Hindi pa. Magnanakaw pa lang. Hoy Tirso, kilala mo ako, maliit pa lang tayo. Parehas na akong lumaban. Nagtiyaga akong magtulak ng kariton para mabuhay. Ngayon, isang iglap, idadamay mo kung hayop ka. Eh di ba nga, humingi na ako ng pasensya sa'yo kanina. Ano ba bang ipinuputok ng butsi mo ha? Hayop ka. Nang dahil sa'yo, markado na ako ng mga pulis. Paano pa ako magtatrabaho nito? Saan ako kukuha ng makakain ko sa araw-araw?
Pagkain? Madali lang yan, Aris. Hindi problema yan. Hoy, kung galing lang din sa nakaw, hindi bali nang magutom ako. Bata pa lang ako. Sinikap ko ng maging marangal. Marangal ba yung nagtutulak ka ng kariton? Kahit na anong trabaho, basta't pinagpawisan mo sa legal na paraan at wala kang tinatapakan na kahit na sino na tao, marangal yun. Aris, gumising ka na. Alam mo, kahit anong hanap buhay ang pasukin mo, kapag nalaman nila na taga rito tayo sa baryong to, na tambaan ng basura, ang tingin nila sa atin ay patapon ng buhay. Mahirap pa sa daga. Kagaya ng mga nabubulok na basura sa paligid natin. Sayang ang pagiging barumbado mo. Ginagamit mo lang sa pagtutulak ng kariton. Tirso, tama na yan. Nagsisimula na naman kayong dalawa eh. Roy, tumabi ka. Ipapamukha ko lang sa tao na yan ang totoong asal hayop. Barumbadong walang kwenta! Oo, tama ka, Tirso. Barumbado nga ako. Pero may kwenta ako, hindi kagaya mo. At para sa kaalaman mo, ang mga taong mahilig gumawa ng kasalanan para lamang ng ibang tao, may katapat na karma yan. Tandaan mo yan, Tirso. Kagaya ka lang din ng tatay mo. Masamang tao. Tuluyan nang nagpantig ang tenga ni Tirso. Sinuntok nito si Aris, ngunit gumanti rin siya ng suntok dito. Akma na sanang magsusuntukan ang dalawa nang biglang kumalabog ang bubong ng bahay ni Tirso. Saka lang din naalala ni Aris ang tungkol sa nilalang na umatake sa mga pulis kanina. Aswang yan, Roy. Nakita ko siya sa daan habang inaatake niya ang mga pulis na humuli sa akin kanina. Siya ang dahilan kung bakit nakatakas ako. Aris, seryoso ka ba? Hindi ka ba nagbibiro? Oo pare, seryoso ko. Nakita ko talaga kanina. Nilunok niya ng buo ang ulo ng pulis. Pagkatapos, isinunod niya yung 2 pulis na may hawak sa akin. Pinaputukan pa nga nila ng baril eh. Kaso, hindi tinatabla ng bala. Anong klaseng pananakot ba yan, ha, Aris? Tumigil ka na nga! Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Totoong sinasabi ko. May aswang at kitang-kita ko ang itsura niya. Parang pugita ang ulo niya. Malaki ang bibig. At nakalabas ang malalagari niyang mga ngipin. Tumutulo pa nga malapot niyang laway eh, na parabang natatakam siya sa ulo ng tao. Taglit na pumagitna ang katahimikan sa pagitan ng tatlo habang nakatingala sa bubong at pinakikinggan ang ingay sa paligid. Maya-maya pa ay lumipat ang kaluskos sa gilid ng bahay ni Tirso. Kailangan natin humanap ng armas na magagamit natin laban sa kanya. Teka, Aris, sandali lang. Hindi ba't ikaw na nagsabi na hindi siya tinatablan ng bala? Kahit itak ang gamitin mo, hindi yan tatablan. Kung ganun, may naiisip ka ba na magagamit natin panlaban sa kanya? Naalala ko dati ang sabi ng lola ko, asin daw ang pangontra sa mga aswang. Tirso, may asin ba kayo rito? Ha? Wala kaming asin eh. Kakaubos lang kanina. Anak ng tutsa naman, oo. Paano yan, Roy? Teka, ang mabuti pa, isara mo na lang mabuti ang pinto at bintana para hindi siya makapasok dito. Teka, bakit ako? Kayo ang matapang, di ba? Ikaw talaga kahit kailan ka. Hindi ka maasahan. Sinubukan ni Aris na dahan-dahan na lapitan ang pintuan upang isara. Pero nagulat siya nang biglang nasira ang pinto at pumasok ang aswang. Nakatutok ang mga kuko nito sa nakatayong si Aris. Siya ang mas malapit sa nilalang, kaya amoy na amoy niya ang mabahong singaw ng katawan nito. Tirso, wala ba kayong ibang daanan dito? Ano? Pagmamasdan niyo na lamang ba tong halimaw na to? Sige, ngayon niyo sabihin na hindi totoo ang sinasabi ko sa inyo. Huwag ka na magsalita, Aris. Baka biglang umatake yan. Sa kusina, may daan doon. Kaya lang, nakasarado yun eh. Unti-unting inihakbang ni Aris ang kanyang paa, palayo sa nilalang na nananatiling nakatayo sa kanilang harapan. Inilabas nito ang dila na parabang sa dila ng ahas. Nang mga sandaling yon, ay halos mabingi ang binata sa malakas na tibok ng kanyang puso. Hindi rin niya inaalis ang tingin sa nilalang.
Nagulat na lamang sila nang bigla itong lumundag. Bumagsak ito sa harapan ni Aris. Kasabay ng pag-angil nito ang pagbuka ng malaki nitong bibig, habang hawak siya nito sa tigkabilaan niyang balikat. Naramdaman ni Aris ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang laman. Roy! Roy, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako dito! Mabuti na lang si Roy ay nakakuha ng kahoy na pantukod sa bintana at pinukpok nito ng paulit-ulit ang ulo ng aswang. Si Tirso naman ay sinipa ang nilalang, kaya't nakabitaw ito sa pagkakakapit sa balikat ni Aris. Bumagsak ang nilalang sa saig, ngunit mabilis din na nakabangon. Wala na silang inaksayang oras. Sinira nila ang pinto sa kusina at mabilis na tumakbo sa labas. Hindi na nila nilingon ang nilalang sa loob ng bahay ni Tirso. Namalayan na lamang ng tatlo na tinatahak na nila ang daan papunta sa bahay ni Lolo Igme. Halos hindi na lumapat ang kanilang mga paa sa lupa. Walang gustong magpahuli. Maririnig din ang kanilang mga sigaw ng paghingi ng saklolo kay Lolo Igme. Nakahinga lamang sila ng maluwag nang makita ang bahay ng matanda. Ngunit napansin nila na nakatayo na si Lolo Igme sa may pintuan at nakataas ang kamay nito na may hawak na pana. Sa una ay inakala ng tatlo na sila ang patatamaan nito. Lolo Igme, kami to! Tulungan niyo po kami! May humahabol po sa amin! Tulungan niyo kami, Lolo Igme! Yumuko kayo at patatamaan ko ng palaso ang halimaw na humahabol sa inyo! Sabay-sabay na yumuko ang tatlong magkakaibigan at lumipad ang palaso. Narinig nila ang malakas na pagsigaw ng aswang sa kanilang likuran. Kaya naman, habang nakayuko, ay sinulyapan nila ang nilalang. Hindi sila makapaniwala na napabagsak ni Lolo Igme ang aswang. Nilapitan ito ng matanda, saka binunot ang palaso na nakabaon sa mismong noo ng halimaw. Marami pa ang ganyan sa lugar na ito, kaya mag-iingat kayo. Siguro naman, alam nyo na rin kung sino ang kumuha sa mga magulang ninyo. Nasa harapan na ninyo ang kasagutan. Kaya lang naman hindi ko agad sinabi sa inyo, dahil hindi kayo maniniwala sa akin. Isa pa, sa ugali ninyong yan, natitiyak ko na basta na lamang kayong susugod at hahanapin sila. Pambihira. Kailangan po ba munang pagdaanan namin ng ganito bago namin malaman kung sino ang kumuha sa mga magulang namin? Wala pa kayo sa kalahatian ng hukbo ng mga nilalang na yan. Kaya kung mahina ang loob nyo, ay hayaan nyo na lang ang mga magulang nyo sa pinuno ng mga aswang. Teka, sandali lang po. Ano ba klaseng nilalang ang aswang niyan, Lolo Igme? Yan ang aswang na tinatawag na gabunan. Isang nilalang na may malakas na proteksyon laban sa matatalim na sandata. Subalit ang nilalang na yan ay alagad lamang ng pinakapinuno ng mga aswang. Pagmasdan nyo kung ano mangyayari sa kanya pagkatapos ko siyang tamaan ng palaso. Matyagang pinagmasdan ng tatlo ang katawan ng naturang gabunan. Unti-unti itong natunaw hanggang sa maging kulay itim na likido. Teka lang, Lolo Igme. Ang buong akala ko po, kapag namatay ang aswang sa matalim na sandata, masusunog ng apoy ang katawan nila. Tsaka, nakita po ni Aris na hindi sila tinatabla ng bala. Kaya paano po nangyari yun? Paanong napatay po ng palaso ang gabunan? Dahil sa kapagyarihan taglay ng talim ng pana, Roy. Isa pa, hindi lahat ng epekto ng sandata sa katawan ng aswang ay masusunog sila. Iba ang mga gabunan sa lahat. Siya nga pala, mabuti pa, pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Doon na lamang tayo mag-usap. Hahakbang sana si Aris nang biglang sumakit ang sugat niya sa kanyang balikat. Agad na napansin ni Lolo Igme ang biglang pagbaluktot ni Aris, habang ang dalawa naman ay nauna nang pumasok sa loob ng bahay ng matanda.
Naku po, Diyos ko, Aris. Sugat ba yan na nanggaling sa kuko ng gabunan? Opo, Lolo Igme. Ay siya, bilisan mo, Aris. Pumasok na tayo sa loob. Magmadali ka. Pagpasok sa loob, ni Lolo Igme at Aris, ay nadatnan nilang nakaupo na ang dalawa sa upuan na kahoy. Napatingin ang mga ito sa muka ng binata. Roy, siguraduhin mo muna na maigpit mong isinarado ang pinto at mga bintana. Halika rito, Aris. Maupo ka rito sa bangko. Dumudugo ang sugat mo sa balikat. Kailangan magamot kagad yan. Nanghihina na napaupo sa bangko si Aris, habang hawak pa rin ang balikat. Si Tirso naman ay napatayo at biglang lumapit sa kanya. Tinignan nito ang kanyang sugat. Naku po, Diyos ko. Parang ang bilis naman yata lumaki ang sugat ni Aris. Saka, nangingitim na rin ang paligid at namamagana. Dahil yan sa lason mula sa kuko ng aswang na gabunan. Ang kailangan ay mapigilan ang pagkalat ng lason. Saglit na umalis ang matanda at lumapit ito sa kanyang aparador. Kinuha nito ang isang garapon na puno ng maliliit na ugat ng halaman, saka inilapag sa ibabaw ng lamesa. Lolo Igme, ano po ba ang laman ng garapon? Ito ang pinagbabara ng kabal. Isang langis na gawa sa diyog. Naiisa lang ang mata. Huwag kang mag-alala. May bisa ito na makatatanggal ng lason sa sugat mo. Teka, sandali lang po. Baka lalo pong lumala ang sugat ko, ha? Isa kong albularyo, Aris. Kaya alam ko ang ginagawa ko. Aris, magtiwala ka na lamang kay Lolo Igme. Narinig ko na rin ang tungkol sa kabal. Kaya alam kong gagaling ka sa gamot na yan. Mawalang galang na po. Ano po ba yung kabal, Lolo Igme? Ang kabal ay isang pangkalahatang proteksyon na ang ibig sabihin ay kunat. Ang pinagbabara nito ay magagamit laban sa masasamang elemento, katulad ng palaso na pumatay sa gabunan kanina. Kung minsan naman, ito ay ginagawang kwintas o itinathali sa bewang. Habang nagsasalita, si Lolo Igme ay binuksan nito ang takip ng garapon. May maliit na kahoy na nakalagay sa loob na siyang ginamit ng matanda para maglagay ng langis sa palad nito. Saka idinampi sa sugat ni Aris. Sa una ay naramdaman ni Aris na medyo umiinit yon. Ngunit hindi nagtagal ay nawala ang pananakit ng kanyang sugat at nagbago ang kanyang pakiramdam. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Masyadong delikado kung uuwi pa kayo sa inyo. Hanggang ngayon po, ay di pa rin ako makapaniwalang may mga aswang na gabunan sa baryo natin. Matagal nang may mga gabunan sa baryong ito, Tirso. Maigpit lang ang ginagawa kong pagbabantay sa kanila. Ngunit ngayon, nararamdaman ko na lumalakas sa kanilang puwersa. Kaya marami na ang nakakalusot sa akin. Lolo, ano pong ibig niyo sabihin? Bukod sa pagiging albularyo, ay isa rin akong manunugis ng gabunan. Matagal ko na binabantayan ang baryong ito. Sinisikap ko na walang makaalam ng tungkol sa kanila para sa pagpapanatili ng katahimikan sa lugar na ito. Subalit hindi ko sila napigilan. May nakakalusot pa rin. Ay dako, isa pa sa mga dumagdag sa mga alalahanin ko ay ang pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo. Yun ang isa sa mga palatandaan ng muling pag-aasik ng lagim ng pinuno ng mga gabunan sa ating baryo. Kung ganun po, mababawi pa po ba namin ang katawan ng mga magulang namin? Walang kasiguraduhan na mababawi niyo pa ang mga magulang niyo. Lalo na kung nakuha na sila ng pinuno ng mga gabunan na may taglay na itim na kapangyarihan na kayang bumuhay ng patay. Teka, Lolo Igme. Ang ibig niyo po ba sabihin gagamitin ng pinuno ng mga gabunan ang mga bangkay para sa kanyang pag-asik ng lagim? Abay, paano po natin siya mapipigilan? Mapipigilan siya
kapag ginamit sa kanya ang sandatang nakababad sa pinagbabara ng kabal. Katulad nitong langis na iginamot ko kay Aris. Sa oras na malagyan ng langis ang talim ng kahit na anong sandata, tatagos yun sa katawan ng aswang hanggang sa matunaw sila. Ang tao naman na may sandata at nakainom ng alak na may pinagbabara ng kabal, magtataglay naman siya ng isang araw na proteksyon. Pambihirang lakas at bilis, kukunat din ang kanyang balat, at hindi naman siya tatabla ng kuko o kahit na anong talim na gagamitin laban sa kanya. Si Roy naman, na kanina pa nakikinig, ay sumingit na rin sa usapan ng tatlo. Kung ganun po, may kapangyarihan po kayong taglay ng kabal, Lolo Igme. Kasi ang lakas niyo po habang nakikipaglaban kayo kina Aris at Tirso. Tama ka, Roy. Taglay ko nga ang proteksyon ng kabal. Lolo Igme, bigyan niyo po ako ng kabal. Tutulong po ako sa inyo para mabawi ko rin po ang mga magulang ko. Hindi yon magiging madali, Aris. Sapagkat hindi ako ang magpapasya sa pagbibigay ng kabal sa isang tao. Dahil ang kabal mismo ang kusang nagbibigay ng kapangyarihan sa taong karapat-dapat sa kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, magkakaroon ka lamang ng kapangyarihan niya kung ikaw na ang lalaking matagal ko nang hinihintay na lalaban sa pinuno ng gabunan. Paano ko po malalaman kung karapat-dapat po ako sa kabal? Kapag nakainom ka ng 3 lagok ng alak na may kabal, gagamitin ko sa iyo ang pana na pumatay sa gabunan kanina. Bukod pa roon, magpapakita muna ito ng mga senyales bilang unang pagsubok. Teka, ano po? Pambihira naman oo. Gusto ko pa po mabuhay. Wala po bang ibang paraan para malaman kung karapat-dapat po ako sa kabal? Wala na, Aris. Wala nang ibang paraan kundi ito lang. At sa oras na pumayag ka na panain ko, susukatin naman ito kung gaano katatag ang iyong loob. Mahirap po palang pagdadaanan bago magkaroon ng kapangyarihan, Lolo Igme. Tama ka. Ang tawag nga doon ay pagsubok, hindi ba? Kung hindi mo yun malalampasan, wala kang karapatan para sa kapangyarihan ng kabal. Saglit na nahulog sa malalim na pag-iisip si Aris at wala sa loob na nahawakan niya ang kanyang sugat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang wala na siyang nararamdamang sakit mula roon. Napansin naman yun ni Lolo Igme. Kita mo na, ganyan kabisa ang kabal, Aris. Kaninang umaga, kaya hindi ko hinayaan na pumasok kayo sa bahay ko dahil ilang beses na akong pinagnakawan ng garapon na may laman ng kabal. Ang hindi nila alam, sa oras na pinakailaman nila ang garapon nang walang pahintulot ko, biglang mawawala ang lakas ng kanilang mga kamay at hindi nila maigagalaw yon hanggat hindi ko sila ginagamot. Nang mabanggit ni Lolo Igme ang tungkol sa pagnanakaw, ay napatingin si Roy at Aris kay Tirso. Oo. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin, ha? Para maisip mo na ang pagnanakaw ay mali talaga, Tirso. Paano kung ang napagnakawan mo ng pera kanina ay may kakayahan na katulad ng kay Lolo Igme? Hiyari ka talaga pag nagkataon. Mawawalan ka talaga ng kamay. Totoo yan, Roy. Maswerte ka, Tirso, at walang alam sa mga ganitong bagay ang mga nabibiktima mo. Nako, pag nagkataon talaga, Tirso, at binalas-malas ka pa, patay ka talaga, bata ka. Teka. Tinatakot niyo naman na yata ako dyan, Hindi kita tinatakot, Tirso. Nagsasabi lang ako sa'yo ng totoo. Ang pagnanakaw ay gawain lamang ng mga taong walang kontento sa sarili. Yung mga taong mapanlamang. Yung taong hindi masaya sa kung ano lang ang meron siya. Hindi naman po yun tungkol sa luho. Kaya ako nagawa yun, Dahil balak ko pong bumili ng baril para hanapin si tatay. Hindi ko naman po akalain na ganito pala ang mangyayari. Matagal ka nang nagnanakaw, Tirso. Kaya wag mo nang gamitin ang dahilan ng tatay mo para makagawa ka ng kasalanan. Isa pa, kaibigan mo si Aris. Sana naman
Natauan ka sa mga nangyari. Teka, sandali nga, bakit naman napunta sa akin ang usapan? Pambihira naman talaga, oo. Ako na lang palagi. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang binatang si Aris at nagpasya na handa na siyang subukan ang kabal na sinasabi ni Lolo Igme. Lolo Igme, sige ho, payag na ako. Gagawin ko na po ang sinasabi niyo. Handa po akong uminom ng alak. Gusto ko pong subukan ang bisa ng kabal. Sigurado ka na ba dyan, ha, Aris? Opo, kailangan ko po itong gawin para sa mga taong kailangan nating iligtas. At lalong-lalo na para sa mga magulang ko. Sus! Sigurado ko na wala ka naman magagawa. Puro ka lang yabang eh. Sinasayang mo lang ang oras ni Lolo Igme. Dahil sa sinabing yun ni Tirso, hindi na nakatiis si Roy. Lumapit ito kay Tirso. Ang mahalaga, Tirso, sinusubukan ni Aris kung paano siya makakatulong sa maayos sa paraan. Hindi kagaya mo na magnanakaw para lamang makahanap ng solusyon sa problema. Para saan ba ang ginagawa mo, ha? Hindi ba't idinamay mo pa nga si Aris sa kalokohan mo? Lintik ka? Teka, sandali nga. Bakit niyo ba ako pinagtutulungan? Kanina pa yung nangyari ah. Tapos na yun. Pinagsasabihan ka lang ni Roy, Tirso. Totoo ang sinasabi niya, kaya manahimik ka na lang. Hindi ko kailangan yun. Sige na, pagkampihan na kayo dyan. Ang hirap sa inyo eh. Palaging ako na lamang ang masama sa paningin nyo. Ang mabuti pa, magkanya-kanya na lang tayo. Teka, saan ka pupunta, Tirso? Huwag kang lumabas. Delikado pa ang umuwi. Wala na akong pakialam kung lapain pa ako ng mga gabunan. Ang mahalaga, hindi ko na makita ang mga pagmumukha ninyo. Nakakabwisit kayo. Hindi na napigilan ni Lolo Igme si Tirso nang umalis ito sa bahay. Naiwan ang tatlo na nag-aalala sa kaligtasan ng kaibigan. Paano na? Umalis na po si Tirso. Baka mapahamak po siya, Lolo Igme. Pabayaan mo siya, Aris. Masyadong matigas ang ulo niya. Kung siya nga na mismong may katawan, hindi nag-aalala para sa kanyang sariling kaligtasan, tayo pa kaya? Wala na tayong kasalanan kung merong mangyaring masama sa kanya. Hala, sige na, Aris. Maghintay ka rito at kukuha lang ako ng alak sa aparador ko. Saglit lang. Saglit na umalis nga ang matanda at pagbalik ay hawak na nito ang isa pang garapon na may laman na kulay pulang likido. Inilapag muna ng matanda ang garapon sa ibabaw ng lamesa, saka naglagay ng alak sa baso at iniabot kay Aris. Sige na, inumin mo na itong alak. Nag-aalangan na tinanggap ni Aris ang baso, saka diretsyong ininom yun. 3 lagok ang ginawa niya, saka muling ibinigay kay Lolo Igme ang baso. Pakiramdaman mo at sarili mo. Sa oras na bigla ka mahilo, sabihin mo agad sa akin. Ngunit kung ang mararamdaman mo naman ay pag-iinit ng katawan at pananakit ng balat, ang ibig sabihin nun ay karapat-dapat ka sa kabal. Habang pinakikiramdaman ni Aris ang alak sa loob ng kanyang tiyan, si Roy naman ay matyagang naghihintay sa reaksyon ng katawan ng kanyang kaibigan. Ganon din si Lolo Igme na bakas ang pag-aalala sa muka. Ilang sandali pa ang lumipas ay naramdaman ni Aris ang pag-iinit ng kanyang buong katawan, maging ang kanyang tenga, kasunod ng pananakit ng kanyang balat. Namula ng gusto ang mukha ni Aris na animo ay mansanas. Nang makita yun ng matanda ay gumuhit ang ngiti sa labi nito. Magaling, Aris. Ngayon, na nalampasan mo na ang unang pagsubok, subukan naman natin ang pana para malaman kung taglay mo na ang proteksyon ng kabal na sinasabi ko. Hala, sige, tumayo ka. At hayaan mong tumama ang palaso sa katawan mo. Huwag kang iilag. Bahagi pa rin ito ng pagsasanay. Kinuha na nga ni Lolo Igme ang pana nito. Taka itinutok yun
Sa nakatayong si Aris, binitiwan nito ang pisi at tumama ang palaso sa mismong dibdib niya. Nakita niya na hindi nga tumalab ang talim ng pana sa kanyang balat. Nahulog lamang yon na parabang tumama yon sa isang goma. Si Roy, na hindi makapaniwala sa nangyari, ay napatayo at lumapit sa kaibigan na nakanganga. Tinignan nito ang balat ni Aris. Hala! Totoo nga! Ang astig naman! Ang lupit, tol! Teka! Paano nangyari yun? Hindi tumalab sa'yo, tumalbog lang! Dahil bumalot na sa kanyang katawan ang enerhiyang nagbumula sa kabal na nagbigay ng proteksyon sa kanya. Lolo Igme, nagawa ko. Nalampasan ko po mga pagsubok. Ang galing! Oo, Aris. Nagtagumpay ka. At sa wakas, natagpuan ko na ang papalit sa akin pagdating ng araw. Pabihira buhay to, oo. Hindi ko inaasahan na tatanggapin ka ng kabal. Nagkaroon ka na ng kapangyarihan at dahil doon, sa'yo na itong garapon ng alak. Pati na rin itong pana. Pagkatapos mag-usap ng tatlo sa mga dapat nilang gawin, ay nagpahinga na sila at natulog. Kinabukasan ay agad silang nagpaalam kay Lolo Igme upang bumalik sa kanilang bahay. Habang naglalakad ang may kaibigan, ay pinagmasdan ni Aris ang hawak niyang pana at 2 garapon. Saka itinuon ang atensyon sa kanilang dinadaanan. Ngunit biglang tumigil sa paglalakad ang kaibigan niyang si Roy. Tol, tignan mo oh. Maraming tao sa unahan ng daan natin. Ayun oh. Halika, tignan natin, Roy. Bilis! Malalaki ang hakbang na nilapitan ng magkaibigan ang pinagkakaguluhan ng mga tao at nagulat sila nang makitang merong lalaki na nakahandusay sa gilid ng daan. Pugot ang ulo nito na hindi na halos makilala dahil nagkalasog-lasog na ang katawan nito, habang ang dugo ay nagkalat naman sa lupa, pati na ang mga lamang loob. May bakas pa ng panlalaban ng biktima sa nilalang na umatake rito. Inilinga ng magkaibigan ang paningin sa paligid at sa dulo ng daan ay meron din pinagkakaabalahan ang mga tanod. Meron pang isa na namatay sa kabilang gilid ng daan. Bigla ang pagbundol ng kaba sa dibdib ni Aris. Yun ang sinabi ni Lolo Igme na palatandaan ng muling paggasik ng lagim ng mga aswang na gabunan. Nagkatinginan ang magkaibigan na sina Roy at Aris. Biglang bumakas sa kanilang anyo ang pag-aalala para sa kaibigan nilang si Tirso, lalo pa at mag-isa lang itong umalis kagabi. Anak ng... Sana walang nangyaring masama kay Tirso kagabi. Sana mali tayo ng hinala, Roy. Anak ng teteng, oh. Kailangan kong puntahan si Tirso para malaman natin kung talagang ligtas siyang nakauwi kagabi. Bigla tuloy akong di mapalagay. Sana nga, nagkakamali lang tayo ng iniisip. Mabuti pa nga, puntahan mo siya sa bahay nila. Tiyakin mo na nandun siya. Sige na. Tara na, tol. Umalis na tayo rito. Nagmamadali na umalis ang dalawa sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bahay ni Aris. Roy, kailangan kong tulong mo. Mukhang tama si Lolo Igme. Batay sa katawan ng biktima kanina, magsisimula na ang mga gabunan. Hikayatin mo ang mga tao na maging handa sa pagsalakay ng mga aswang mamayang gabi. Pero tol, paano kung di sila maniwala sa akin? Anong gagawin ko? Di bali tol, ang mahalaga, pinaalalahanan natin sila. Kailangan natin magsakripisyo, alang-alang sa kaligtasan nilang lahat. Agad na sumunod si Roy sa sinabi ng kaibigan niyang si Aris. Naiwan naman siya
na nagbabad ng palaso sa langis na may kabal. Pagkalipas ng ilang oras, ay sumapit na ang gabi. Sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig ni Aris, kasunod ng pagtawag sa kanya ni Roy. Tol! Tol, bilis! Buksan mo ang pinto! Tol! Kasama ko si Lolo Igme! Buksan mo to! Agad na pinagbuksan ni Aris ng pinto ang dalawa, saka pinapasok sa loob ng bahay. Oh, bakit po kayo naparito, Lolo Igme? Pinuntahan ako ni Roy at ipinaalam niya sa akin ang mga plano mo. Ngayon na ang tamang oras, Aris. Magbabantay tayo sa kakahuyan. Natipon na rin ni Roy ang ibang mga kalalakihan na nakakita sa mga gabunan. Ang iba ay nawalan din ng mga mahal sa buhay sa sementeryo. Mabuti naman po kung ganun. At teka, sandali lang po, Lolo Igme. Si Tirso po, nakausap na po ba ninyo? Ako nagpunta sa bahay ni Tirso, Aris. Pero nakasarado ang kanilang pinto eh. Mukhang masama pa rin ang loob niya sa atin. Pabayaan niyo na lamang siya. Sige. Tara na po. Kailangan na po nating umalis. Kung ganon, ay tayo na. Umalis na tayo. Uminom muna ng alak si Aris bago lumabas ng bahay. Tinahak nila ang daan papunta sa loob ng kakahuyan. Kagaya ng mga napag-usapan, na natili sa loob ng bahay ang lahat ng tao, habang ang mga kalalakihan ay gising at nakabantay sa posibleng pag-atake ng mga aswang na gabunan. Samantala, sa pagpapatuloy naman ng pagbabantay ng tatlo sa kakahuyan, ay bigla silang nakaamoy ng hindi magandang singaw ng hangin na parabang nabubulok na karne. Ito na ang sinasabi ko. Maging alerto kayo sa paligid. Nararamdaman ko na malapit lang sila rito. Roy, kahit na anong mangyari, ay wag na wag kang lalayo sa amin ni Aris. Nagkakaintindihan ba tayo? Kahit papano, ay magagamit mo ang itak laban sa gabunan dahil may langis siya ng kabal. Mag-iingat kayo. Opo, Lolo Igme. Habang pinakikiramdaman nila ang kanilang paligid, ay bigla na lamang dumating si Tirso. May dala din itong itak at handa na rin na tumulong sa kanila. Hindi ko akalain na hahabol ka sa amin dito, Tirso. Akala ko ba masama ang loob mo sa amin? Bakit nandito ka? Kalimutan nyo na yun. Isa pa, matitiis ko ba kayo? Mga kaibigan ko kayo. Lalaban ako sa mga aswang kahit wala akong kabal. Matapang kaya ako. Sus, hanggang dito ba naman? Dinala mo pa rin yung kayabangan mo na yan? Pambihira ka talaga, oo. Hindi ka na nagbago. Tama na yan. Baka kung saan lang mapunta ang usapan na yan eh. Ang mabuti pa, pakiramdaman nyo na lamang ang paligid. Huwag kayo masyadong maingay. Kayong dalawa, Roy at Tirso, huwag na huwag kayong pakakalbot sa mga gabunan na. Alalahanin ninyo na wala kayong proteksyon sa katawan. Wala kayong kabal. O siya, sige. Tara na. Doon tayo sa bandaron na malapit sa kakahuyan. Mas lalong nilakihan ni Aris ang paghakbang, habang unti-unti rin ang paglapit ng mga naririnig nila na kaluskos sa kanilang paligid. Sinubukan ni Aris na hilahin ang tali ng pana. Itinutok yun sa kakahuyan. At sa pagkakataon na yun, biglang lumitaw sa kanilang harapan ang napakaraming gabunan na nakatayo sa unahan lamang ng kanilang dinaraanan. Nagpakawala kagad ng palaso sina Lolo Igme at Aris. Tumama yon sa noo ng isang gabunan. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Sinamantala nina Aris at Lolo Igme ang pagkakataon na natakot ang mga aswang sa kanilang ginawa. Sumugod sila sa mga ito kasama sina Roy at Tirso. Nakipagpambuno sila sa mga gabunan. Bawat tamaan ng kanilang palaso ay bumabagsak ang mga ito sa lupa.
Ilang segundo lang ang lumipas ay agad na natunaw ang katawan ng mga gabunan hanggang maging kulay itim na likido. Maghiwalay tayo, Aris. Hindi tayo makakalaban sa kanila na maayos kung magkasama tayo. Madali nila tayo matatalo. Ikaw naman, Roy, sumama ka sa akin. Ikaw, Tirso, kay Aris ka sumama. Mag-iingat kayo. Opo, Lolo Igme. Nang humiwalay sa kanila ang dalawa, ay nagsimula naman sina Tirso at Aris sa pagharap sa iba pang mga gabunan. Kaya lang, may biglang dumating na isang lalaki na walang kaalam-alam na meron palang mga gabunan sa paligid. Yun ang isa sa mga tao na hindi naniniwalang may aswang sa kanilang baryo. Ngunit huli na para mailigtas nila ang buhay ng lalaki. Agad na sinakmal ng gabunan ang ulo nito habang nagkakakawag ang katawan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Aris. 2 palasok agad ang tumama sa katawan ng gabunan na kumain sa ulo ng lalaki. Bumagsak ito sa lupa. Dala ng galit ng binata, nilapitan niya ito at malapitan na pinana ang noo. Tumagos yun hanggang sa lupa. Aris! Sa likod mo! Biglang napalingon si Aris dahil sa yabag ng paa ng gabunan na aatake sa kanyang likuran. Agad niyang binunot ang palaso sa katawan ng aswang na nakahiga sa lupa. At yun ang ginamit niyang pansaksak sa papalapit na gabunan. Itinarak niya ang talim ng palaso sa mismong noo nito. Umangil ng masakit sa tenga ang gabunan hanggang sa tuluyang natunaw at naging kulay itim din na likido. Nang mawala ang ingay ng mga kalaban, isa-isang inipon ni Aris ang mga palaso para gawing bala ulit. Maya-maya pa ay napansin niyang lumapit na rin sa kanila sina Lolo Igme at ang kaibigan niyang si Roy. Habang habol ang hininga, akala nila ay tapos na ang laban ng mga sandaling yon. Subalit nagulat sila nang makita ang 3 nilalang na biglang lumitaw mula sa madilim na bahagi ng kakauyan. Nanlaki ang mga mata ni Aris nang makilala ang kanyang mga magulang. Diyos ko! Nay! Tay! Lolo Igme! Ano po nangyari sa kanila? Bakit naging ganyan po ang mga itsura nila? Nay! Tay! Huwag ka maingay. Kagaya ng mga sinabi ko sa simula pa lang, Aris, binuhay sila ng pinuno ng gabunan. At kung nandito sila, marahil nasa paligid lang ang pinuno nila at nakamasid sa atin, naghihintay ng tamang oras para umatake. Ano pong gagawin namin, Lolo Igme? Walang ibang paraan, kundi ang labanan sila. Teka. Kalukuhan to eh. Imposible po ang sinasabi niyo, Lolo Igme. Hindi ko po magagawang sakta ng mga magulang ko. Hindi ko kayang gawin yun. Siya nga naman po, Lolo Igme. Wala na po bang ibang paraan? Wala nang ibang paraan, Roy. Wala na silang pakiramdam dahil matagal na silang patay. Kumikilos na labang sila dahil sa utos ng pinuno nila. Hindi magtatagal. Magiging halimaw na rin sila kagaya ng gabunan. Kaya kung mahal nyo ang mga magulang nyo, gawin nyo kung ano ang nararapat para hindi sila tuluyang makagawa ng kasamaan at magamit ang kanilang katawan sa paghahasik ng lagim. Teka, imposible yun eh. Hindi ko kaya. Hindi po talaga maaari ang gusto nyo, Lolo Igme. Hindi ko kayang gawin yun sa mga magulang ko. Pero hindi na sila ang nanay at tatay mo, Aris. Kampon na sila ng kadiliman. Naluluwa ang mga mata na napatingin na lamang si Aris sa itsura ng kanyang mga magulang. Nang mga sandaling yon, ay hindi malaman ni Aris ang kanyang gagawin. Gulong-gulo siya. Nagkakatinginan sila ni Tirso dahil maging ito
ay nalilito na rin sa mga nangyayari. Habang si Lolo Igme ay itinaas ang pana at tinutukan ang tatlong nilalang na dahan-dahan na humahakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Habang lumalapit ang mga ito, ay unti-unti na rin na nagbago ang mga anyo nito. Isang tagpo na mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Aris. Hindi. Hindi maaari to. Nay, tay ako to. Tay, huwag kayo lalapit. Nakikiusap po ako sa inyo. Ako po ang anak nyo, tay. Nay, ako po to si Aris. Anak nyo po ako. Nay, tay, huwag niyong gawin to. Aris, sa tingin ko tama ang sinabi ni Lolo Igme. Hindi na nila kayo makikilala dahil hindi na sila mga magulang nyo. Isa na silang halimaw. Isa na silang gabunan. Kapag hindi pa kayo kumilos, tayo ang papatayin nilang panigurado. Wala lang ibang paraan, kundi ang labanan sila at patayin. Sige na, bilisan nyo na. Kailangan nyo silang tapusin. Pagkasabi nun ni Lolo Igme, ay mabilis nitong binitiwan ang tali ng pana, kasabay ng pag-atake ng mga ito sa kanila. Nagbago rin ang anyo ng mga ito at bumuka ang malalaki nitong bunganga. Wala na ngang nagawa ang binatang si Aris, kundi ang patamaan din ng palaso ang kanyang mga magulang. Tinamaan ng kanyang ina sa dibdib at tumagos yun hanggang sa likod, habang ang kanyang ama ay pinatamaan naman niya ng palaso sa gitna ng ulo nito. Magkakasabay ang mag-asawa na bumagsak sa lupa, habang si Mang Ipi naman na tatay ni Tirso ay hindi nito magawang saktan. Kaya naman si Lolo Igmina ang pumanak kay Mang Ipi. Kaya naman, nang tuluyan nilang napabagsak ang mga ito, ay lumapit sina Aris sa kanyang mga magulang. Pareho silang umiiyak ni Tirso, habang si Roy naman ay nakahawak sa balikat ng dalawa nitong kaibigan. Maya-maya pa ay biglang lumakas ang hangin. Ang kanina na pag-iyak ni Tirso ay biglang napalitan ng malalakas na halakhak. Napaatras kagad si Lolo Igme at itinutok ang pana kay Tirso. Aris! Roy! Lumayo kayo sa tabi niya! Pambihira! Bakit hindi ko kagad naramdaman ang presensya niya? Hindi na siya si Tirso! Siya ang pinuno ng mga gabunan! Bilisan niyo! Lumayo kayo sa kanya! Papatayin kayo dyan! Dahil sa pagkabigla ay hindi kagad nakakilos si Aris, kaya nasakal kagad siya ni Tirso. Ganon din si Roy na nabitiwan pa ang hawak-hawak na itak dahil sa labis na takot. Ang tatanga niyo talaga. Ang dali niyong pasakayin sa lahat ng pagpapanggap ko. Pinatay ko na ang kaibigan niyo nang gabing umalis siya sa bahay ng matandang Igme. Hindi niyo ba nakilala ang katawan ng kaibigan niyo na basta ko nalang iniwan sa gilid ng daan? Mga wala talaga kayo kwenta. Mga inutil. Hayop ka! Hayop kang gabunan ka! Magbabayad ka! Demonyo ka! Kayo ang magbabayad sa akin. Lalo pa ngayon na nalaman ko nang taglay nyo ang kapangyarihan ng kabal. Pero hindi nyo ba alam na meron din kayong kahinaan na magagamit ko laban sa inyo? Kung hindi kayo maaaring tablan ng mga sandata dahil makulat ang inyong balat, sasakal ko kayo papatayin. Ito na ang magiging katapusan ng ipinagmamalaki niyong kapangyarihan. Bitiwan mo sila, hayop ka, demonyo ka! Kung hindi, patatamaan ko ng palaso ang ulo mo! Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagbibiro! Subukan mo, tanda! Subukan mo! Patamaan mo ko ng palaso. Tignan ko lang kung tatablan ako ng walang kwenta mong pana.
Hindi na nga nag-aksaya ng oras si Lolo Igme. Agad nitong pinatamaan ng palaso ang noo ng kalaban. Ngunit tumigil lamang yon sa ere. Wala ka nang magagawa, tanda. Nakalimutan mo na ba na taglay ko ang kapangyarihang itim? Kaya naman, ibabalik ko sa'yo ang panang pinakawalad mo. Saluin mo, tanda! Mula sa harapan ni Tirso ay bumaling ang palaso paharap kay Lolo Igme. Kasing bilis ng hangin na lumipad yun at tumama sa dibdib mismo ni Lolo Igme. Napasigaw si Naroy at Aris nang makitang bumulwak ang dugo mula sa dibdib ng matanda na si Lolo Igme. Napaluhod sa lupa si Lolo Igme at nanginginig ang kamay na binali ang dulo ng palaso. Wala kang laban sa kapangyarihan ko kahit may taglay ka pa ng kabal. Dahil sa sandata mismo na merong pinagsamang lakas ng kadiliman at pinagbabara ng kabal ay siya ring magagamit ko sa pagpatay sa'yo. Hindi mo man lang naisip na kapag merong kang binigyan ng kapangyarihan ng kabal na matagal mong iningatan, ay siya ring magiging dahilan ng kahinaan mo. Wala kang kwenta. Inutil! Hindi! Hindi totoo yan! Demonyo ka! Totoo, Igme! Totoo! Pagmasdan mo kung paano kung papatayin sa harapan mo ang dalawang binatang ito. Pipigain ko kanilang leeg. Unti-unti ko silang dudurugin hanggang sa mamatay sila. Naramdaman ni Aris ang paghigpit ng kamay ni Tirso sa kanyang leeg. Iba ang lakas nito at ang kuko nito ay unti-unti na rin na bumabaon sa kanyang leeg. Binitiwan niya ang pana, saka inipon ang lahat ng kanyang lakas at inatake niya ng isang malakas na suntok ang kaibigan niyang si Tirso. Ngunit hindi man lang ito natinag. Maya-maya pa ay unti-unting bumuka ng malaki ang bibig nito. Tangkasa ng lulunukin ang ulo ni Aris nang biglang tumama ang palaso sa loob ng bibig nito. Sa kabila ng panghihina ay nagawa pa rin ng matanda na gamitin ang pana. Sinamantala naman ni Aris ang pagkakataon na yon. Binunot niya kagad ang palaso mula sa bibig ng halimaw at inulit-ulit ang pagsaksak sa mismong noo ng pinuno ng mga gabunan. Ibinaon niya ng gusto ang palaso hanggang sa tumagos yon sa ulo nito. Nabitiwan sila nito at bumagsak sila sa lupa. Mabilis na bumangon si Aris. Dinampot niya ang nabitiwan na pana at agad na pinana ang nakaigang pinuno ng mga gabunan. Inubos niya ang palaso sa katawan nito hanggang sa tuluyang malusaw at maging kulay itim na likido. Aris! Aris, tol! Tumayo ka, dali! Si Lolo Igme! Masama ang tama niya! Saka lang naalala ni Aris ang nangyari kay Lolo Igme. Agad nila itong nilapitan at inalalayan na makatayo. Lolo Igme! Lolo Igme! Tol, Lolo Igme, kailangan niyo sumama sa akin. Gagamutin ko po kayo. Ayos lang ako, Aris. Salamat sa'yo. Salamat. Napatay mo sa wakas ang pinuno ng mga gabunan. Huwag kayo mag-alala. Kapag nalagyan na ng langis ang sugat ko, mawawala rin ito at tuluyan ding gagaling. Mabuti naman po kung ganun. Sige po, kumapit po kayo sa akin. Inalalayan ng magkaibigan ang matandang si Lolo Igme. Saka umalis sila sa lugar na yon. Paglabas nila ng gubat, tumambad sa kanilang paningin ang nangyari sa kanilang baryo. Hindi nila inaasahan na maraming gabunan pa ang naroroon
at pinipilit na buksan ang pinto ng bawat bahay ng mga tao. Habang ang iba naman na kalalakihan ay iginapos ang mga gabunan na nahuli ng mga ito. Agad na sumaklolo sina Roy at Aris. Pinagtulungan nila ang mga natitirang aswang na gabunan. Tumagal halos ng kalahating oras ang pakikipaglaban nila sa mga aswang, hanggang sa tuluyan na ngang naubos ang kanilang mga kalaban at natira ang mga tao na nanghihinang napaupo sa lupa. Lahat ay hindi makapaniwala sa mga nilalang na umatake sa kanilang baryo. Nagmistulang impyerno ang lugar pagkatapos ng labanan. Pagkatapos ng madugong kaguluhan na yun, ay inalalayan na ng dalawa na makapasok ang matanda sa bahay ng binatang si Aris at ginamot nila ang sugat nito. Pinainom nila ito ng pinagbabaran ng kabal, saka nilagyan ng langis ang sugat. Ngayong tapos na ang bisyo ko, ay magpapaalam na ako sa inyo mga binata. Aba, wag naman po kayong ganyan magsalita, Lolo Igme. Hindi pa po kayo mamamatay. Matagal pa po ang buhay nyo. Si Raulo, hindi pa naman ako mamamatay. Nagpapaalam lang ako dahil babalik na ako sa tunay kong mundo. Kaya naman, kayo na ang bahala sa kubo ko. Ingatan mo ang aking kagabitan, Aris. Magmula ngayon, ikaw na ang papalit sa akin bilang isang albularyo na manunugis. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga mamamayan at huwag kang papayag na may mananakit sa kanila. Teka, sandali lang naman po, Lolo Igme. Naguguluhan ako eh. Ano po bang ibig niyong sabihin? Ang totoo, matagal na akong nagbabantay sa baryo na ito. Isa kong ermitanyo na naghahanap ng isang lalaking maglalakas ng loob na humingi sa akin ng proteksyon ng kabal. Sa awa naman ng Diyos, ay natagpuan kita, Aris. Yun lang ang nag-iisang misyon ko para iwanan na ang lugar na ito. Teka, Lolo Igme. Ang ibig niyo po bang sabihin taga-ibang lugar po kayo? Nakatira po kayo sa mundo ng mga engkanto? Ganun po ba? Tama ka. Natumbok mo, Aris. At ngayon, na napatay mo na ang pinuno ng mga gabunan, wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Kung ganun po, Lolo Igme, matagal na po pala kayong nagbabantay sa aming lugar nang hindi po namin namamalayan. Ganun na nga, Roy. Maraming salamat po sa inyo, Lolo Igme. Salamat po sa tulong nyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka matagal na pong naubos sa mga tao rito. Baka wala na rin po kami. Walang anuman yun, Aris. Ang mahalaga ay panatilihin nyo ang pagiging mabuting tao. Wag na kayong magdadalawang isip para tumulong sa iba. Ngayong nalaman mo na rin ang kahinaan ng kabal. Sa susunod, ay iiwasan mo na maulit ang nangyaring yung kanina. Kahit ako ay nagulat at hindi na naisip ang bagay na yon. Muntikan patuloy tayo. Talaga po pala na hindi sa lahat ng oras ay malakas ang kapangyarihan o agimat. Meron din silang kahinaan. Mabuti na lang po at nagawa niyo pa rin po kaming tulungan. Salamat po talaga sa inyo, Lolo Igme. Akala ko po ba, kapag engkanto po malakas at kayang lumaban po sa mga aswang? Roy, hindi naman ako ang engkanto na may taglay na malakas na kapangyarihan na katulad sa kwento ng matatanda. Isa lamang akong ordinaryong engkanto na nangangalaga sa kabal. Kung wala yon, abay mahina ako. Sa mundo namin, hari at reyna lang ang may malakas na kapangyarihan. Ganun po pala. Akala ko po kasi may taglay po kayong kapangyarihan na kaya pong pumatay sa mga aswang.
Naikwento ko na sa inyo. O siya, sige na. Ako'y aalis na. Yung mga ibiniling ko ha, magpakabait kayo maigi. Ingatan nyo ang inyong baryo. Saka ingatan nyo ang kabal. Kung wala yan, wala kayong magagawa sa puwersa ng kasamaan. At higit sa lahat, manumbalik kayo sa pananampalataya sa Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mula sa kanilang harapan ay lumitaw ang liwanag. Bumalot yun sa katawan ni Lolo Igme hanggang sa maglaho ang matanda at naiwan ang isang malaking tipak ng kahoy na sa tingin ni Aris ay ang kabal na matagal nang iniingatan ng matanda. Nagkatinginan silang dalawang magkaibigan. Bagamat may lungkot sa kanilang mga mata, ay nagpasalamat sila na kahit papano ay nakasama nila ang matanda sa laban. Samantala, pagkatapos ng kaguluhan sa baryo ng Hagonoy, ay bumalik ang katahimikan sa lugar. Si Aris ang nagpatuloy sa naiwan ni Lolo Igme bilang isang albularyong manunugis. Si Roy naman ay kasakasama niya palagi at katulong sa paggamot sa mga pasyente. Madali rin natutunan ng binata ang mga orasyon dahil nakasulat yun sa iniwan na libro ng matanda. Sa kasalukuyan ay may asawa at mga anak na si Aris. Nakatira sila sa bahay ni Lolo Igme. Masayang namumuhay kasama ng kanyang pamilya. Sa tuwing makikita niya ang mga pana na nakasabit sa dingding, ay naaalala niya ang naging kabutihan ni Lolo Igme sa kanya. Habang ang kaibigan naman niyang si Roy ay nagpatuloy sa pag-aaral at ngayon ay isa ng ganap na pulis. Si Aling Corina naman, na nanay ni Tirso, ay umalis sa baryo nang malaman ang nangyari sa anak, hanggang sa tuluyan nang nawala ang kwento tungkol sa mga gabunan na sumalakay noon sa baryo ng Hagonoy.